So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, magpo-phone comparison tayo between sa dalawang napakabenta na budget smartphone today, Infinix Smart 20 versus sa Samsung Galaxy A07 LTE. Ano ba ang mas magandang bilhin ngayon 2026? Tara, pag-usapan natin. So for today's video mga J-Vlog, i-compare natin yung dalawa sa napakabenta na smartphone ngayong taon, which is the Infinix Smart 20 versus the Samsung Galaxy A07 LTE. So itong dalawang smartphone na to be honest, ang presyo nila ngayon sa online is under 5,000 pesos lang. Kaya ang daming naguguluhan, ano ba ang magandang bilhin. So dito sa video na to, tatalakayin natin yung advantages sila sa isa't isa para makatulong sa mga consumers natin ano ba ang pinaka-the best na bilhin dito sa dalawang smartphone na to. So, quick reminder lang, kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, ang bibili nyo lang dito sa ating product link. So, tap mo yung video, view products, may lalabas diyang link ng Infinix Smart 20 at ng Samsung Galaxy A07 LTE na below SRP lang. So, again, when it comes sa SRP, medyo malayo po ang presyo nito sa mall compare sa online. No worries, official store po yan ng Samsung or mga third-party official stores po ang nagbebenta ng mga link dito sa ating video. Kaya huwag kayo mag-alala. Mga official links naman po ang nilalagay natin dyan. At ang maganda kasi pag bumili kayo dito sa link natin, magkakaroon pa kayo ng additional discount voucher pag bumili kayo dito sa ating product link. Okay? So dito sa video na to, tatalakayin natin yung mga advantages sila sa isa't isa at kung ano nga ba ang masulit dito sa dalawang smartphone na to. So next mga J-Vlog, pag-usapan natin yung advantages sila sa isa't isa. Una muna sa side ng display. So sa display, pareho sila ng screen size, 6.7 inches, pero magkaiba sila ng display quality. Si Samsung Galaxy A07 LTE is PLS LCD compare sa Infinix Smart 20 na IPS LCD. Both smartphone ay naka 120Hz screen refresh rate at both smartphone ay naka HD Plus 720p resolution. So for me, when it comes sa display, mas better yung ipo-provide ng Infinix Smart 20 dahil naka-punch hole display po itong smartphone na to compare sa A07 LTE na naka-notch display pa rin. I know hindi po nakaka-affect sa performance yung ganyang scenario or yung ganyang specification, pero syempre we need to adapt doon sa mas modern design ng display which is meron dito sa Infinix Smart 20. Buti na lang nga hindi nagda-downgrade si Infinix pagdating sa ganyan kasi si Tecno naging talamak yan sa pag-downgrade ng mga display nila from punch hole to notch, from punch hole. Medyo magulo sila pero dito sa Infinix naging consistent sila pagdating sa ganyang mga bagay. So for me, mas better ang display quality na ma-offer ng Infinix dahil naka-punch hole na po siya. So next is dun sa software update. So sa software update, magandang balita, both smartphone ay pwede sa Android 16. So, si Infinix Smart 20, naka-Android 16 and out of the box. Si A07, since last year ito, naka-Android 15 to, pero syempre naka-ready to update sa Android 16. Ang magandang balita pa sa Samsung, longevity po ang hahabulin nyo. So, pagdating sa operating system or sa OS, mas panalo dito sa side ng Samsung dahil ma-update pa to sa Android 17 or 18. Meron tayong ganyang promise time si Samsung pagdating sa ganyang mga updates. So, panalo dito sa side na to si Samsung pagdating sa mga software update or sa longevity. Sa Infinix kasi wala tayong track record pagdating sa ganyan or wala silang track record pagdating sa ganyang mga senaryo. Pero magandang balita from Go Edition, doon sa Infinix Smart 10, ngayon naka full Android na po itong si Infinix Smart 20. Pero yun, hindi natin alam kung ma-update ba to sa Android 17, pero kung parang feeling ko ma-fix lang to sa Android 16. Kung ma-fix man siya sa Android 16, no worries, yung Android 16 matagal po yan ma-update or ma-support na mga application, huwag kayo mag-alala. Pero syempre dito sa A07, there's a possibility ma-update pa to hanggang Android 18. Yun yung maganda dun. Mas matagal siyang magagamit. Kaya yan yung panalo dito sa A07 LTE. Next mga ka-J-Vlog, pagdating sa chipset. So sa chipset, ayan, medyo dito tayo ngayon magiging interesting. Si A07 LTE ay MediaTek Helio G99 compare sa Infinix Smart 20 na MediaTek Helio G81.
panalo na agad ang Samsung. Wala na tayong comment dyan. Siyempre, mas better ang G99 compare sa G81. Ang nakakatuwa dito, hindi sila nagkakalayo ng presyo. Ang A07 LTE for the 4GB64, pwede nyo makuha to at a possible price sa 4 Plus. Tapos si Infinix Smart 20, ganun din yung 4GB64, pwede nyo makuha ng 4,000 below. Yung 4GB 128 neto is 4 Plus din. Tapos yung 4GB 128 din ng Samsung is around 5 Plus. So, konti lang naman yung price difference sila. Pero yun na, ma-achieve nyo na yung MediaTek Helio G99 sa murang halaga lang. So, syempre, specs-wise, panalo-panalo, clear winner dito ang A07 LTE pagdating sa processor. Mas better compare dito sa Infinix Smart 20. At again, yung kanilang difference when it comes sa presyo, napakaliit lang po. Parang few hundred of pesos lang. Kung sabihin na natin, nasa 500 pesos plus lang ang kanilang price difference. Syempre, marami magpiprefer ngayon yung Samsung kasi mas better yung processor niya or mas magagamit nilang pang gaming, di ba? Next sa cameras, camera specs, mas lamang din ang A07 LTE, 50 megapixel po ang i-offer nito compare sa Infinix Smart 20. 8 megapixel din siya. So, pero again, don't get me wrong when it comes sa Infinix Smart 20 sa camera performance, maganda rin naman yung mapoprovide niya for its price or for that kind of segment. Pero specifications, mas clear winner dito ang Samsung. Next, sa design, as you can see naman, for me, mas magiging eye-catching yung design na mo-offer ng Infinix Smart 20. Kasi yun nga, itong Infinix Smart 20, yung design niya parang pagka-silhouette ng iPhone 17 Pro and 17 Pro Max. So, lalo-lalo na yung orange color nito. Grabe, mukha talaga siyang iPhone 17. Pero dito sa Samsung, kasi talamak to sa pag-design nila ng very simple. Diba? Simple lang yung design ng A07 LTE. Kaya for me, when it comes sa design, mas eye-catching yung mapoprovide ng Infinix Smart 20, lalo-lalo na yung color nila na sunlight orange na panigurado makakuha to ng mga attention ng consumers pag bibili dahil mukha nga siyang iPhone 17 Pro Max. So, when it comes sa form factor, ergonomics, ayun, pareho rin naman silang magaan, pareho rin naman silang manipis. And for me, okay na okay naman silang gamitin. Hindi naman sila, alam mo yun, nakakangawit for a long time mo gagamitin yung smartphone kasi hindi naman po sila mabigat. Pagdating sa RAM at ROM, pareho-pareho lang sila na mo-offer 4GB 128 and 4GB 64. And tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, pagdating sa presyuan, hindi naman sila nagkakalayo ng price, ng difference, kumbaga. At talagang maraming maguguluhan kung ano ang the best para sa kanila. Kasi when it comes sa presyo, yun nga, hindi ganun sila nagkakalayo. Susunod mga idol sa battery. Sa battery, mas malaki ng konti ang Infinix Smart 20 dahil 5200 mAh siya compare sa A07 LTE na 5000 mAh. So sa 200 mAh, syempre it's a big advantage din yan ng Infinix Smart 20 compare dito sa A07 LTE. Pero in reality, hindi or in actual usage, hindi naman sila ganon kalaking difference especially for the battery. Malaki ngayon magiging difference sa charging rate. So, yung 5,000 mAh battery capacity ng A07 LTE, mabilis nyo lang full charge yan dito sa kanyang 25 watt fast charging rate. Yan yung advantage niya. Dito sa Infinix Smart 20 na super slow charging rate na 10 watts lang. Ang maganda naman sa Infinix, may kasama po itong charger out of the box compare sa A07 LTE na wala pong charger out of the box. Pero ako, mas ipi-prefer ko yung mas mabilis ang charging rate na walang charger compare sa sobrang bagal mag-charge na may charger naman. Kasi syempre, masusolusyonan yung walang charger. Pwede tayo bumili ng napakamurang mga charger na popular brands like Anker, Ugreen, or Romos. Madaling masolusyonan yan at mabilis mag-charge yung 5,000 mAh battery capacity nyo compared dito sa Infinix Smart 20 na naka-fix na mabagal talaga siya. So battery, panalo ang Infinix. Charging rate, mas panalo ang Samsung. Pagdating sa water protection, mas panalo ang Infinix dahil IP64, water and dust resistant siya. Compare sa Samsung Galaxy A07 LTE na A54 ay na IP54 water and dust resistant. Pero quick reminder lang, both smartphones ay hindi pa rin po pwedeng masubmerge sa water. It's a big no-no. So ano lang sila, pwede sila for raindrops, accidental drop, accidental spillage, mga ganyan is valid. Pero once na nalublob nyo to sa tubig, hindi po siya advisable or hindi po siya pwedeng i-take for underwater shots
Kasi iba, akala siguro pag sinabi water resistant, pwede na malublob agad sa tubig. Hindi po. May mga certain kind of rating po yan na magiging valid lang kung mataas ang inyong rating. For example, ang mga submergible is IP67, 68, and 69. 66 pababa ay hindi po recommended masubmerge sa water. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga advantages sila sa isa't isa. And hopefully kung naguguluhan kayo, sana nakatulong po itong phone comparison natin kung nagde-decide kayo between the Samsung Galaxy A07 LTE and the Infinix Smart 20. Mga ka-J-Vlog, nandito tayo sa conclusion ng video. Pinaka-main question, Lods, ano ba ang maganda? A07 LTE ba or the Infinix Smart 20? So bigyan ko kayo ng recap. For the software update, I'll go for the A07 LTE. Software update, camera specifications, fast charging rate. Hindi ko pa pala nasama sa Samsung. Better processor, syempre, MediaTek Helio G99 siya. Sa Infinix Smart 20 naman, better display design, punch-hole display, mas konting taas ng battery, 5200 mAh battery capacity, mas mataas ang kanyang IP rating or water protection na IP64 water and dust resistant, at syempre better design dahil mukha siyang iPhone 17 Pro Max. So yung mga yan, ang mga advantages sila sa isa't isa. Pero ako, Lods, ikaw, ano ba ang pipiliin mo? Magsa Samsung Galaxy A07 LTE ka ba or Infinix Smart 20 since yung presyo nila ay hindi ganun nagkakalayo? For me, I'll go for the Samsung Galaxy A07 LTE. Bakit? Unang-una diyan hahanapin ko yung software update. Kasi again, pwede ito ma-update at possible na Android 18. Diba? So, napakatagal compared dito sa Infinix Smart 20 na parang nakafix siya sa Android 16. Pero ulitin ko, yung Android 16 na yan na nandito sa Infinix Smart 20, matagal niyan magagamit. Pero mas matagal niyo magagamit ang Samsung. And for me, mas better yung yung manufacturer's UI ng Samsung, which is One UI, mas clean, mas secure, or mas safe gamitin. For me, mas pinaka-trusted kong manufacturer's UI ang Samsung dahil sa kanilang Samsung looks. So again mga ka-J-Vlog, pareho sila maganda. Nagdedepende na lang yan sa inyong preference. Pero sa ating phone comparison, clear winner dito ang Samsung Galaxy A07 LTE. Napakakunti lang ng kanilang price difference pero makakuha kayo ng mas better processor for its price. Biruin mo yun, MediaTek Helio G99 na po ang inyong makukuha. So again, kung interested kayo dito, kung wala man dito sa product link na to, yung link natin nasa description box, may product link tayo dyan. Click nyo na yung mga ka-J-Vlog dahil meron po kayong additional discount voucher pag bumili kayo dito sa ating product link. Mura at bagsak presyo nandyan ang Samsung Galaxy A07 LTE and ng Infinix Smart 20. So sana nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili netong dalawang smartphone na to.